na po natin si Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice. Magandang umaga po, Congressman, and welcome po muli sa Super Radio DCWB. Hi, good morning Isa, good morning sa mga nakikinig sa iyong programa. Opo. Kung magbabalik sesyon na ang Kamara bukas, May 4, kayo po ba, ano yung dapat natutukan ng mababang kapulungan sa pagbabalik ng sesyon? At isa sa pinakatanong din kasi ng ating mga kababayan, anyari na sa Anti-Political Dynasty Bill? Oo nga po, alam nyo, yung pinakamahalaga, hindi pa naman tapos yung crisis sa Middle East at talaga namang hindi natin malaman kung anong mangyayari dahil patuloy pa rin yung girian between the US and Iran at pataas pa rin ng pataas yung presyo ng petrolyo at sabi nga by Tuesday tataas na naman yung presyo ng petrolyo. So hindi natin alam talaga kung ano yung mangyayari o matapos man ito, maaaring sumiklab uli ito in a few weeks or in a few months. Kaya dapat talaga handa yung bansa natin. Dapat meron tayong may permanente na polisiya on how to deal with the sudden surge ng petroleum products. Alam naman natin na ang buhay na ekonomiya at pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino nakasalalay dyan, lalo na sa diesel. We're consuming around 33 million liters of diesel fuel every day. So, kung sa diesel pa lang, babagsak na yung ekonomiya, kung aabot na napakataas yung presyo, maraming mawawala ng trabaho, yung mga drivers, yung commuters, yung industriya, halos lahat ng aspects ng economy nakasalalay dyan sa diesel fuel. At kaya yan ang ko, dapat natutukan ng gobyerno. Yun Anong gagawin para hindi tumaas yung inflation, para magpatuloy yung growth ng ekonomiya, ano yung gagawin? Wala pa hanggang ngayon, wala pang maliwanag. Nakasalalay lang tayo, puro ayuda eh. Kaya tawag sa atin, Ayuda Republic na eh. Yes, so Ayuda Nation, Ayuda Republic. Kasi nabanggit niyo po yung diesel kanina. Naalala ko, meron po kayong final na House measure na lagyan ng parang cap, di ba? Yung diesel, yung presyo ng diesel. Kasi ngayon, 100 plus pa rin kasi kada litro yung diesel. Yes. Pero doon sa panukala nyo, around 70 pesos po, di ba? Tama? Tama, 70 pesos. Opo. Once may search, dapat automatic na yon na merong it's either parang nung nakaraang panahon na meron talagang nakahanda ang perang gobyerno na kung sakasakali na biglang tumataas yung ganyan ay isa-subsidize na ng government. Pero habang wala, mahalaga pa rin na talagang i-subsidize natin up to 70 pesos. Kasi kung hindi natin isa-subsidize yan, yung ayuda kasi hindi maliwanag kung na mabibigyan mo lahat, lalo na yung food transport. Kaya yung presyo ng grocery, ng pagkain, tumataas yan dahil nakasalalay yan sa logistics, di ba? Karaniwan dyan, diesel ang ginagamit. Pangalawa, yung mga industriya, ay hindi mo pwedeng sasabihin na si-subsidize mo ba yung mga mayayamang negosyante? Hindi. Kasi once na tumaas ang diesel, ipapasa nila sa consumers yung presyo. At kung babagal naman yung kanilang production, marami mawawala ng trabaho. Kaya babagsak yung GDP natin at tataas yung inflation hanggang magkaroon tayo ng resesyon. Pero sa palagay niyo ba doable yung pong inyong pinapanukala na itakda sa 70 pesos kada litro yung presyo ng diesel? Kasi may factors po din kasi dahil meron tayong all the regulation law, tapos yung pong binabanggit nyo na subsidy, meron ba tayong ganoon so far? Sa ngayon, wala. Wala tayo. Yung subsidy natin, hindi maliwanag, maraming leak, maraming nakaw, at hindi lahat, kita mo, namamatay na nga sa pila, naging mukhang mga timawa na yung mga drivers natin, at pipila na mahaba, tapos hindi naman wala pala sa listahan. So hindi kaya ng yung administrative effort to distribute this ayuda, talaga napakalaki na sa gobyerno, napakagastos, at hindi maliwanag yung resulta. Unlike kung 70 pesos, na-subsidize mo yung buong ekonomiya, yung buong populasyon, na talaga namang apektado, mahirap o mayaman, pinakamahirap, apektado pag tumataas ang diesel. Kaya yan. At sa tingin ko, lalo ngayon, medyo bumaba, mas maliit yung magagastos, siguro mga $200
billion pesos. Kung yung non-essential MOE, babawasan mo, mga 25 billion na yan. Yung mga hindi naman kailangan ng mga basketball court, mga multipurpose center, yung mga gymnasium na 500 million, Opo. pwede namang hindi naman muna gastusin yan. At kung kinakailangan, umutang. Kung nakakautang tayo ng billion, trillion para sa mga ghost projects, ba't naman hindi para sa bituka ng mamamayang Pilipino? Opo, agree po ako. Yung isa pa sa panukalang binanggit ko kanina, Congressman Erice, yung pong anti-political dynasty bill, ano bang basa nyo dito? Action pa ba ng Kamara? Kasi alam naman natin, yung itong bill na to, ang mismong nagsusulong din si House Speaker Faustino Boyede III. Ay, hindi naman totoo yung sinusulong nila na anti-political dynasty. It will legitimize political dynasties. Kaya palagay ko, hindi na nila itutuloy dahil talagang magagalit ang mamamayan na kung ganitong bersyon yung ipapasa. Dahil ito ay taliwas sa konstitusyon at hindi naman talaga makakapigil ng epekto ng pataba na political dynasty. Pag pinasan nila yan, yung mga political dynasties hindi lang magiging mataba, magiging bundat pa. Alam mo, yung pagpapasa ng tunay na political dynasty, meron na naman tayong nakapasang anti-political dynasty. Isa ako sa Miakdano, kasama ko noon nung senador pa si Pangulong Bongbong, yung sa SK. Alam na ng Pangulo na kung ano yung ibig sabihin ng anti-political dynasty. Kaya lang sa tingin ko, talagang walang political will yung ating Pangulo para isulong ito. Sapagkat nakasalalay pa rin sa suporta ng mga political dynasties yung kanyang pamumuno, lalo na sa ganitong may kontrobersya sa flood control. Kailangan niya ng mga politiko at mahuhuli lagi yung reforma. Kaya nga bala ko sana na kung hindi ma-actionan nito, iakyat ko na. Isasampa ko na sa Korte Suprema muli tulad ng unprogrammed appropriations upang dapat siguro may definition na yan, dapat talaga obligahin na implement ng gobyerno yung anti-political dynasty law. Opo, linawin ko lang po, Congressman Erice, no? Kayo po'y dudulog sa Korte Suprema kapag po ang naipasa ng Kongreso ay hindi yung talagang totoo na anti-political dynasty bill. Tama po ba? Both. Kung ipapasa nila ito, unconstitutional yan. Kung hindi naman nila ipapasa, a certain point in time, palagay ko, dapat ay sampahan na ng kaso ito sa Korte Suprema. Parang imamandamos natin dahil meron namang at i-adapt natin kung ano yung definition sa sangguniang kabataan ng political dynasty. Dahil kung pinagbabawalan yung isang sektor ng political unit, ba't naman sila lang? Bakit hindi yung ibang sektor yung ibang mga political units ay dapat din sumailalim na rin sa ganitong sistema. Opo. Ano po bang update ngayon nung anti-political dynasty bill po sa Kamara, sir? Palagay ko po, hindi na nila, patutulugin na nila yan. At wala na silang ipapasa. So kung baga hindi na po makakaasa yung ating mga kababayan sa bill na ito na alam naman natin na i-announce na before ng presidente, ng House Speaker, paano po ito? Ay, marami naman. At yun nga ang nananawagan niya ako sa Pangulo, yung mga political reforms na kanyang pinangako, urong-sulong siya. Hindi lang naman yung anti-political dynasty bill. Marami pa siyang sinulong. For example, yung creation ng Independent People's Commission to investigate corruption in infrastructure. Wala na rin yun. Naipasa na yun sa committee, pero wala na, hindi na. Minto na kagad sa Kongreso, sa mababang kapulungan at sa Senado. Ay naku, parang nakakalungkot lang kung ganyan po yung mangyayari, sir. Kasi maraming umasa na, parang uusad na yung anti-political dynasty bill, pero bate po sa inyo pong nabanggit, patutulugin na itong panukalang ito. Marami pong mga reform, political reform agenda yung hindi na kaya, walang political will ang administrasyon para ipasa at ipagpatuloy. Opo. Maiba naman po ako, Congressman Erice, tungkol naman po sa impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. May mga
partido na po kasi na nag-announce na magpupulong sila para pag-usapan po kung ano yung kanilang magiging posisyon sa impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Kayo po ba sa Liberal Party, Congressman Erice, nakapag-meeting na ho ba kayo or nakapag-usap-usap na ho ba kayo kung ano po yung magiging boto po ninyo sa Kamara once po na pag-usapan na sa plenaryo itong committee report po patungkol sa impeachment? Wala pa po yung committee report at wala pa rin pong pag-uusap ang Partido Liberal. Opo. Pero kayo po, personally, Congressman Erice, ano ho inyong magiging boto? Well, ako, sa tingin ko, ay ayokong magpasailalim sa nangyari na, alam mo, sa tingin ko, hindi ito pagsasakatuparan nung constitutional mandate namin. Sapagkat sabi ko nga, hindi naman mahalaga yata sa Kongreso yung Constitution. Sapagkat mahalaga, di sana pinasa na yung anti-political dynasty bill na maliwanag naman na may mandato ang Constitution. Ito simple agawan ng kapangyarihan ng dalawang political dynasties, dynasty ng Duterte at dynasty ng Marcos. At ayokong maging kabahagi ng mga alipores ng bawat dinastiya na ito sa kanilang laro. At sa tingin ko, may mas mahalaga na mga bagay na dapat pag-usapan sa Kongreso. Ako ay hindi magpa-participate sa impeachment process na ito. Opo. So, nangangahulugan po ba yan, Congressman Erice, na hindi po kayo nakumbinse doon sa mga nakalipas na pagdinig ng House Committee on Justice, yung mga lumutang po Hindi ko nakumbinse dahil ginamit lahat ng ahensya ng gobyerno para talagang idiin si Vice President Sara. At nakita naman natin na bilyon-bilyon alokasyon at pareho pa naman, halos lahat naman ng mga players ngayon sa Committee on Justice ay mga players din noong nakaraang 19th Congress kung saan nakinabang ng bilyon-bilyong alokasyon. Hindi ko sinasabi na walang pagkukulang o pagkakamali si VP Sara, pero sa tingin ko ayoko maging parte nitong moro-moro na ito na labanan ng mga dinastiya at hindi naman talaga ito sa pagsusulong ng accountability, hindi naman ito sa pagsusulong ng governance. Ito ay para sa labanan ng mga higante sa politika at pinaghihiwalay-walay mga tao, DDS, Pinklawan, Dilawan, nag-aaway-away. Para kanino? Para ba sa mga Pilipino o para sa dalawang pamilya na ito naglalabanan? Opo. Kasi alam naman po natin, kayo po, isa po kayo sa mga stalwart, 'di ba, ng Liberal Party. May mga kasamahan po kayo sa LP na vocal talaga na sila'y gusto nila na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Pangalanan ko po yung isa, si mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. So kayo po sa LP, kung kayo po magkakaroon ng pulong sakasakali, ano po yung dapat po ninyong, kumbaga ano yung direksyon ninyo? Kayo ba'y boboto na iisa o conscience vote na lang po yung paiiralit? Ano po yung sa inyo pong palagay? Kasi bate po sa mga nasabi nyo kanina, talagang di kayo makikibahagi eh. Opo. At sa botohan, hindi nga ako dadalo sa session. Opo. Kaya bilang protest dito sa nangyayari na ito na nagagamit ang Kongreso para sa labanang politika, sa paghihigante, sa mga panibugaw, doon nagagamit. At yung mga Pilipino para kung lalo pong nagiging politically immature yung mga Pilipino dahil ang parang Toyota Hinebra ang labanan, parang Marcos hindi para sa Pilipino. Ano po ba ang pakinabang ng mga Pilipino dito sa impeachment process na ito? Wala po. Kung accountability, pareho naman. Sabi nga nila, unity. Pero ano nangyari? Yun away na, yun inakaw pa. Ayoko maging bahagi
proseso na ito. Opo. Ito rin po ba, Congressman Erisek, narinig nyo rin ho ba itong lumulutang na paratang na may mga tumatawag daw po sa mga congressmen o kaya sa kanilang mga chief of staff na parang pinipressure, di umano, yung mga yon para bumoto in favor sa impeachment, tapos meron pang issue rin ng kakaltasan daw or babawasan yung budget, yung allocation. Mayroon ho ba kayo naririnig na ganun? Kayo po ba personally, meron din ho kayo natanggap na tawag na gano'n? Tagay ko po wala naman mag-approach sa akin dahil alam naman nila na ang mamayani sa akin yung aking prinsipyo at paninindigan. Kaya alam na nila na hindi naman ako pwedeng lapitan pagdating sa mga ganitong issue. Talagay ko dapat talaga bawat congressman conscious vote dapat. Opo. Pero yun nga, isa na lang, sorry kung magiging makulit ako, no? Wala bang magpapabago sa isipan mo, Congressman Irisen, dun sa decision mo na hindi ka makikibahagi? Kasi yun nga po, nabanggit nyo yung term na accountability. Yun po yung demand ng ating mga kababayan na sa kanilang tingin, sa kanilang pagbasa at panunood sa mga nakalipas na impeachment hearings ay may dapat na pananagutan ang Vice Presidente. Wala ho ba magpapabago sa inyong isipan, sir? Sa ngayon po, ayoko talaga mag-participate dahil nakita naman natin politika lang talaga to. May dalawang impeachment kay Presidente Marcos at kay Presidente at Vice President Sara. Pareho namang may, sa tingin ko, may mga question pareho. At mas matindi pa nga kay Pangulong Marcos dahil ang laki, trilyong piso na napabayaan. Pero talaga kampi-kampihan, partisan, hindi talaga sa pagsusulong ng aming constitutional mandate ng paghahabol sa accountability. Ito po laban ng politika lang kaya ayoko po mag-participate dito. Opo, ito. So ito, personal nyo lang po, hindi po kayo manghihimok ng inyong mga kapartido sa Liberal Party? Hindi po. Ang aking ihimukin ko sila na huwag kaming sumama sa Marcos, huwag kami sumama sa Duterte, maglagay kami ng kandidato namin dahil pag sumama kami sa Marcos, di parang parte na rin kami ng trilyong korupsyon. Pag sumama naman kami sa Duterte, paano naman yung paninindigan namin laban sa war on drugs? Paano yung paninindigan namin laban sa political dynasties? So, dapat ang turuan namin, gaya nga, napakinggan ko yung nag-comment sa'yo, wag nating sukuan ng mga Pilipino. Dapat talaga na kausapin natin sila na dapat kung ayaw nyo magkaganito, nangyari ito, sino bang naapektuhan? Di kayo, kayong kawawa, mga Pilipino. Di magbago na kayo, pumili kayo ng tama. Kung sino yung competent, kung sino yung may karangalan, may integridad, kung sino may kasanayan, kung sino may kaalaman, kung sino may kakayahan, hindi yung dahil popular lang, hindi dahil lang sa patronage, hindi lang dahil sa ayuda. Kaming mga congressman, dapat kami manguna na turuan namin yung mga mamaya namin na maging responsible voters. Kaya ako po, sabi ko nga, I'm pushing at kinukumbinsi ko si Secretary Mar Rojas na magpatuloy sana yung ginawa niya noon. Tingin ko siya yung pinaka-competent na hindi naging Pangulo, pero hindi pa naman uli. Baka pwedeng siya na muna yung tumakbo. Labanan niya kung sino yung dapat labanan at umikot sa buong Pilipinas. Kumbinsin namin, turuan namin yung mga mamamayan, pumili kayo ng competent qualifications ang importante sa pagiging presidente, hindi popularity, hindi yung yung mga ayuda. Yung mga ayuda na binamimigay sa inyo para sa eleksyon, pera di naman ng mga Pilipino yan. Oo nga po. Pero yun po, yung pong 106 votes, 1/3 sa plenaryo, sa palagay niyo ba achievable po yung marireach po ba para tuluyang ma-impeach ang Vice Presidente? Opo. Tingin ko naman, hindi naman importante yung isang boto ko dahil marireach po yan. Opo. Pero kasi may lumalabas po na ulat ngayon, Congressman Erice, na may mga umaatras daw po na co-authors nung binubuong articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Meron ho ba kayo naririnig na ganun? Mayroong mga pressures, of course. For example, yung mga nasa Mindanao, siyempre, apektado sila nung backlash. Siyempre, naging emotional issue kasi sa Mindanao. Yan, dahil nga nakulong si dating Pangulong Duterte at alam naman natin na hanggang ngayon, mataas yung
class rating ng mga Duterte sa Mindanao. Pangalawa, alam naman natin na sinusuportahan ng ayaw naman ng INC ng anumang uri ng impeachment, whether for the president or the vice president. So may backlash na pwedeng mangyari, lalo na may magiging mga kalaban sa susunod na halalan, o kaya yung wala ng kalaban, baka magkaroon pa ng kalaban sa susunod na halalan. Kasi nga ang mas importante dito sa tinatansya yan ng mga nakaupong congressman, ano ba mas makakabuti sa akin? Self-interest over national interest. Apo. Sir, kino-confirm mo na may pressure? Meron ka bang particular na mga congressman na nakausap na nagkukwento sa'yo na, uy, may ganito, na nape-pressure ako, napipilitan ako na i-atras yung boto ko or paboran itong impeachment? Well, kaya nga, ano yan talagang ganyan. Both parties, labanan ng mga higante, lahat yan may kanya-kanyang puwersa. So talagang mape-pressure talaga. Kaya nga sabi ko, ayaw mag-participate dyan. Ayaw niyo po. Kaya lang, paano po yung mga nag-iisip ngayon na, ay, teka, parang si Congressman Erice, mukhang supporter ni Vice President Sara Duterte. Paano niyo po sasagutin yon? Hindi naman po ako supporter ni-criticize ko naman pareho. Sabi ko nga, magkasama naman sila, nag-aaway lang sila eh. O, di ba ho? Sabi ko nga, unity, uni-away na, uni-nakaw pa. At ang gusto ko talaga, para sa Pilipinas, ang sinusulong ko si Marojas. Ayan, alright po. And with that po, Congressman Erice, maraming pong salamat sa inyo po. Laging panahon sa amin dito sa Super Radio DCWB. Lagi po kayo mag-iingat and God bless. Salamat. Yan po si Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice.